Ang basketball sa Pilipinas ay higit pa sa isang laro. Ito ay kultura, isang pasyon, at isang larangan kung saan nagkakaroon ng pambansang pagkakaisa. Kaya naman, ang 93-89 na panalo ng Gilas Pilipinas laban sa New Zealand Tall Blacks ay higit pa sa isang karaniwang tagumpay. Ito ay isang makasaysayang tagpo na nagbigay buhay sa mga pangarap ng bawat Pilipinong nangangarap na makilala sa mundo ng basketball. Isa sa mga bituing nagniningning sa laban na ito ay ang 7-3 na si Kai Sotto na nagtala ng malapit ng maging triple-double, 19 points, 10 rebounds, and 7 assists, kasabay ng 2 blocks at 2 steals. Ang performance na ito ay nagbigay ng malinaw na pahayag sa basketball community. Si Kai Sotto ay hindi lang isang prospect. Siya ay isang ganap na game changer na handa ng maglaro sa pinakamataas na antas, ang NBA. Si Kai ay hindi naging estranghero sa pressure. Matapos siya magdaos ng maikli ngunit makabuluhang stint sa mga international leagues tulad ng NBL sa Australia at B-League sa Japan, marami ang nagtatanong kung handa na ba siyang sumabak sa NBA. Sa laro laban sa New Zealand, muli niyang ipinakita ang kanyang kahandaan. Kahit na 2 linggo bago ang laban, si Kai ay nasa concussion protocol matapos ang head injury sa Japan B-League. Pinatunayan niya ang kanyang tibay at dedikasyon. Sa unang quarter pa lang ng laban, siya na agad ang nagbigay ng pahayag. Siya ang nakakuha ng unang puntos ng Gilas sa free throw line at nagtapos siya ng quarter na may 6 points, 3 rebounds, and 2 assists. Ayon kay Coach Tim Cone, ang dedikasyon ni Kai ay hindi matatawaran. I just love the commitment that Kai is showing, coming in every day, every time coming in early. Poor guy had to go through 2-a-day practice, coming off a concussion, and still battled through it all. Ito ay malinaw na hindi lamang talento ang meron si Kai, kundi pati determinasyon at disiplina. Mga katangiang hinahanap ng mga NBA scouts sa isang manlalaro. Bukod sa kanyang kahangahangang stat line, ang pinakamahalagang ambag ni Kai sa laban ay ang kanyang presensya sa paint. Ang New Zealand, kilala sa kanilang pisikal na laro at malalaking big man, ay pilit na pinahirapan ang Gilas sa ilalim ng ring. Ngunit si Kai, kasama si Junmar Fajardo, ang naging pader na hindi basta-bastang napasok ng Tall Blacks. Bukod pa rito, ipinakita ni Kai ang kanyang versatility. Hindi lang siya naging scoring option, kundi naging playmaker din na nagtala ng 7 assists. Nagpakita siya ng court vision na bihira sa isang 7-3 na player, bagay na nakakapukaw ng interest ng mga NBA scouts. Ayon kay Justin Brownlee na nagtala ng 26 points sa laban, si Kai ay may potential na maglaro sa NBA. Man, I've been saying, I think he's good enough to play in the NBA in my honest opinion. Of course, he's got the height, he's got the size and the skills. He has improved so much. For me, it's great to see a young player like him with so much attention to see him fulfill his potential. Ang panalo ng Gilas Pilipinas laban sa New Zealand ay makaysaysayan. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na natalo ng Gilas ang Tall Blacks sa isang FIBA-sanctioned game. Sa loob ng 8 taon, naging tila bangungot ang New Zealand para sa Pilipinas. Ngunit sa pagkakataong ito, naipakita ng Gilas na kaya nilang makipagsabayan sa mga pinakamalaking koponan sa Asia and Oceania. Sa likod ng tagumpay na ito ay ang walang sawang suporta ng home crowd sa Mall of Asia Arena na nagbigay ng dagdag na lakas para sa koponan at ayon kay Coach Cone, to overcome that and find a way to win was really special. Again, especially because of our home court, our home crowd, and the people watching.
Ang panalong ito ay naglagay sa gilas sa tuktok ng Group B ng FIBA Asia Cup 2025 qualifiers na may 3-0 record. Ngunit higit pa rito, nagbigay ito ng bagong kumpiyansa at inspirasyon hindi lamang para sa mga manlalaro kundi para sa buong bansa. Sa edad na 22, si Kai ay may mahaba pang landas sa kanyang karera. Ngunit kung patuloy niyang ipapakita ang parehong tapang, husay at dedikasyon na ipinakita niya laban sa New Zealand, hindi malayong makita natin siyang magtagumpay sa NBA. Ang kanyang kombinasyon ng taas, skills, and versatility ay bihira para sa isang manlalaro. Ngunit higit pa sa pisikal na katangian, ang kanyang character and work ethic ang tunay na nagpapatingkad sa kanya. Sa bawat laro, ipinapakita ni Kai ang kanyang pagmamahal sa laro at ang kanyang hangaring iangat ang bandera ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. A young player like him with so much potential, and just seeing him start to fulfill it is exciting. He's only in his early 20s, so he has a long way to go. I'm happy for his progression and excited to see what the future holds for him. Ang laban na ito ay patunay ng lakas ng Gilas Pilipinas at ng kinang ng mga bituin tulad ni Kai Sotto. At sa bawat tagumpay ng Gilas, naitatak ang pangalan ng Pilipinas sa mundo ng basketball. At sa likod ng bawat rebound, assist, and puntos, nakikita natin ang kinabukasan sa katauhan ni Kai. Isang batang puno ng potensyal, tapang at pagmamahal sa bayan. Kaya't hindi nakapagtatakang maraming nagsasabing si Kai na ang susunod na malaking pangalan sa Philippine basketball. Sa bawat tagumpay niya, hindi lang ang kanyang pangalan ang naitatanyag, kundi ang buong Pilipinas.